Escobar used to live in that mansion in the 1980s. And agents believe that he imported billions of dollars worth of cocaine at his back docks, and he may have hidden some cash. Ang mga mansyon na ito ay hindi lamang mga tahanan kundi mga monumento ng kanilang mga tagumpay at kasamaan. Ang bawat isa ay nagtataglay ng mga lihim na kwento ng karahasan, kasakiman at ang walang hanggang paghahanap ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang karangyaan, ang mga mansyon na ito ay naging mga tahimik na saksi sa pagbagsak ng kanilang mga may-ari. Ang mga dating buhay na puno ng kasaganahan ngayon ay pighati na lamang, napupuno ng alaala ng isang madilim na nakaraan. Kung kaya't sa video na ito ating pag-uusapan ng 15 abandonadong mansyon ng mga drug lords. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng batas at ang hindi maiiwasang pagbagsak ng mga taong namuhay sa labas nito. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Pablo Escobar's Hacienda Napoles. Ang Hacienda Napoles na matatagpuan sa Puerto Triunfo, Antioquia, Colombia ay isang malawak na estate na itinayo at pag-aari ng kilalang Colombian drug lord na si Pablo Escobar. Binili ni Escobar ang Hacienda Napoles noong 1978 at sumasaklaw ito ng humigit kumulang 20 square kilometers ng lupa. Ang estate ay mayroong Spanish colonial house, isang sculpture park, isang private airport at isang zoo na may iba't ibang uri ng hayop. Mayroon din itong mga swimming pool, man-made lakes at isang Formula 1 racing track. Naglalaman din ito ng malaking koleksyon ng mga luma, ngunit luxury cars at bikes at isang private bull ring. Matapos mapatay si Escobar noong 1993, ang kanyang pamilya ay nakipaglaban sa gobyerno ng Colombia para sa pagmamay-ari ng property. Sa huli, nakuha ng gobyerno ang pagmamay-ari nito. Gayunpaman, maraming orihinal na gusali ang giniba o ginamit sa ibang paraan. Ang zoo ay naging masyadong mahal upang mapanatili, kaya karamihan sa mga hayop ay ibinigay sa iba't ibang zoo sa South America. Noong 2008, ang estate ay naging isang theme park na tinatawag na Parque Temático Hacienda Napoles na may mga water attractions, wildlife sanctuary at mga museo. Ang ilan sa mga hayop tulad ng mga hippopotamus ay nakatakas at naging feral na naninirahan sa mga kalapit na lawa at ilog. Ang estate ay mayroon ding mga estatwa ng dinosaur, mga decommissioned military vehicles at isang malaking hand sculpture. Ang Hacienda Napoles ay isang halimbawa ng kung paano ang isang dating marangyang tahanan ng isang kilalang drug lord ay maaring magbago at magamit sa ibang paraan, mula sa isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan tungo sa isang family attraction. Number 2. Pablo Escobar's Casa Malca. Ang Casa Malca na dating pag-aari ni Pablo Escobar, ang kilalang Colombian drug lord, ay matatagpuan sa Tulum, Mexico. Ito ay naging isa sa kanyang mga taguan noong aktibo pa siya sa kanyang mga ilegal na gawain. Matapos siyang mamatay noong 1993, iniwan ng mansion na ito at nanatiling abandonado sa loob ng maraming taon. Ngunit noong 2012, binili ito ng New York art dealer na si Leo Malca at ginawang isang luxury boutique hotel. Ang Casa Malca ngayon ay may 71 na kwarto at suite na nilagyan ng mga contemporary art mula sa personal na koleksyon ni Malca. Ang hotel ay may mga modernong amenities tulad ng 3 swimming pools, mga restaurant na nag-aalok ng lokal at international cuisine at isang spa na nag-aalok ng mga treatment na inspirasyon ng modernong wellness at ancient Mayan techniques. Ang mansion ay may mga natatanging katangian tulad ng bulletproof walls at isang hidden escape tunnel na nagpapaalala ng madilim na kasaysayan nito bilang taguan ni Escobar. Sa kabila ng madilim na nakaraan, ng Casa Malca ngayon ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista na naghahanap ng kakaibang karanasan sa Tulum. Ang kasaysayan at transformation ng Casa Malca mula sa isang abandonadong mansyon ng isang drug lord patungo sa isang marangyang hotel ay isang patunay ng kakayahan ng tao na baguhin ang mga lugar na may madilim na nakaraan tungo sa mga bagong simula. Number 3. Ignacio Coronel Villarreal's Mansion. Ang mansion ni Ignacio Coronel Villarreal, na kilala rin bilang El Nacho o El Coronel, ay matatagpuan sa Zapopan, Jalisco, Mexico. Si Coronel Villarreal ay isa sa mga leader ng Sinaloa Cartel at kilala sa kanyang tahimik ngunit malupit na pamumuno. Samantala, ang mansion ay may 4 na kwarto at 4 na banyo, kasama ang mga amenities tulad ng jacuzzi, terrace at malaking master bedroom. Mayroon din itong garahe na kayang mag-accommodate ng 6 na sasakyan.
Matapos mapatay si Coronel Villarreal noong 2010 sa isang shootout kasama ang Mexican Army, ang mansyon ay naiwan at kalaunan ay pinaupahan. Gayunpaman noong 2016, ang mansyon ay ipinaupa sa halagang $4,000 kada buwan. Ang mansyon ay naging simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ni Coronel Villarreal, na kilala rin bilang King of Crystal dahil sa kanyang dominasyon sa produksyon at trafficking ng crystal methamphetamine. Ang mansyon ay naging bahagi ng mga kwento tungkol sa mga drug lords sa Mexico at patuloy na nagiging paksa ng interes para sa mga nais malaman ang kasaysayan ng mga drug cartels. Number 4, the Arellano Felix Brothers Mansion. Kilala ang magkakapatid na sina Benjamin, Ramon at Francisco Rafael Arellano Felix sa brutalidad at kontrol sa drug trafficking mula Mexico patungong United States. Ang Arellano Felix Brothers Mansion ay isang kilalang ari-arian na dating pagmamay-ari ng mga Arellano Felix Brothers, mga leader ng Tijuana Cartel sa Mexico. Ang mansyon na ito ay matatagpuan sa Tijuana, Baja California at kilala sa pagiging isang simbolo ng kapangyarihan at yaman ng kartel noong kanilang kasikatan. Ang Tijuana Cartel na itinatag ng mga Arellano Felix Brothers ay isa sa mga pinakamarahas at makapangyarihang grupo ng kriminal sa Mexico noong dekada 90. Ang mansyon ay naging sentro ng kanilang operasyon at isang lugar kung saan naganap ang maraming ilegal na aktibidad tulad ng drug trafficking at money laundering. Matapos bumagsak ang Tijuana Cartel sa kalagitnaan ng 2000s, nang mapatay si Ramon at maaresto si Benjamin, ang mansyon ay iniwan at naging isang abandoned mansion tulad ng iba pang mga tirahan ng mga drug lords. Sa kasalukuyan, ang mansyon ay isang bakanteng gusali na nagiging atraksyon para sa mga curious na bisita at mga mananaliksik ng kasaysayan ng mga drug cartel. Number 5, Rafael Caro Quintero's Mansion. Si Rafael Caro Quintero, isa sa mga kilalang drug lord sa Mexico, ay nagmamay-ari ng isang malaking mansion sa Costa Rica bago siya naaresto noong 1985. Ang mansion na ito ay naging taguan niya matapos ang brutal na pagpatay sa US DEA agent na si Enrique Kiki Camarena. Matapos siyang maaresto, iniwan ng mansyon at nanatiling abandonado sa loob ng maraming taon. Ang mansyon ay kilala sa kanyang malawak na lupain at mga magagarang facility na nagpapakita ng marangyang pamumuhay ni Caro Quintero noong kanyang kasikatan bilang leader ng Guadalajara Cartel. Ang mansyon ay may mga natatanging features tulad ng mga secret passageways at mga high security features na karaniwang makikita sa mga taguan ng mga drug lord. Sa kabila ng kanyang madilim na kasaysayan, ang mansyon ay naging simbolo ng kapangyarihan at impluwensya ni Caro Quintero sa mundo ng droga. Ngayon, ito ay isa sa mga kilalang abandoned mansions na naglalarawan ng kasaysayan ng mga drug lord sa Latin America. Ang mansyon na ito ay patunay ng marangyang pamumuhay at kapangyarihan na tinatamasa ng mga drug lord noong kanilang kasikatan. Ngunit ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanilang pagbagsak at ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng droga sa rehiyon. Number 6, Jose Gonzalo Rodriguez Gacha's Mansion. Ang mansion ni Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, na kilala rin bilang El Mexicano, ay isa sa mga kilalang abandoned mansions ng mga drug lords. Si Rodriguez Gacha ay isang leader ng Medellin Cartel noong 1980s at isa sa mga pinakamakapangyarihang drug lords sa kasaysayan ng Colombia. Ang kanyang mansion na matatagpuan sa Pacho, Cundinamarca ay kilala bilang Hacienda Cuernavaca. Ang mansyon na ito ay may lawak na 5,400 square meter at dating napuno ng mga mamahaling kasangkapan kabilang ang mga jewelry, crystals at mga balat ng oso. Matapos ang kanyang pagkamatay noong 1989 sa isang operasyon ng government forces, ang mansyon ay iniwan at kalaunan ay naging isang shelter para sa mga asong kalye. Ang lugar na ito ay naging simbolo ng kanyang yaman at kapangyarihan, ngunit ngayon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira at wear and tear. Samantala, ang mansyon ay isa sa mga ari-arian na nasamsam ng gobyerno ng Colombia at naging bahagi ng kanilang kampanya laban sa mga drug lords. Ang kasaysayan ng mansyon ni Rodriguez Gacha ay sumasalamin sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng drug trafficking sa Colombia. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging isang mahirap na bata hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng droga, ay patuloy na nagbibigay ng interes at misteryo sa maraming tao. Number 7, Gilberto Rodriguez Orejuelas Mansion. Si
Si Gilberto Rodriguez Orejuela na isa sa mga leader ng Cali Cartel ay nagmamay-ari ng isang marangyang mansyon sa Cali, Colombia na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman bilang isang drug lord. Noong 1995, siya ay naaresto sa kanyang mansyon kung saan siya ay natagpuan na nagtatago sa isang wardrobe. Samantala, ang mansyon ay kilala sa kanyang malalaking espasyo at mga magagarang amenities na nagpapakita ng masaganang pamumuhay ng mga leader ng Cali Cartel. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, ang mansyon ay nasamsam ng mga awtoridad at naging bahagi ng mga ari-ariang kinumpiska mula sa mga miyembro ng kartel. Gayunpaman, ang mansyon ay isa sa mga ari-arian na kinumpiska mula sa pamilya Rodriguez Orejuela na kinabibilangan ng mga bank accounts, negosyo at iba pang luxury homes. Ang mga ari-arian na ito ay naging mga tahimik na paalala ng dating kapangyarihan ng Cali Cartel na minsang nagkontrol ng malaking bahagi ng cocaine market sa Amerika at Europe noong 1990s. Ang mansyon ni Gilberto Rodriguez Orejuela ay isang halimbawa ng kung paano ang mga dating marangyang tahanan ng mga drug lord ay maaring magbago at magamit sa ibang paraan matapos ang kanilang pagbagsak. Number 8. Helmer Pacho Herrera's Mansion. Si Helmer Pacho Herrera ay isang kilalang drug lord at isa sa mga leader ng Cali Cartel ay nagmamay-ari ng isang marangyang mansion na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. Kilala si Herrera sa kanyang marangyang pamumuhay at ang kanyang mansion ay sumasalamin dito. Ang mansion ay may mga all-white marble floors at white leather furniture na nagpapakita ng kanyang kagustuhan sa mga magagarang bagay. Matapos ang kanyang pagkamatay noong 1998, ang mansyon ay iniwan at naging abandonado na nagiging isang paalala ng madilim na kasaysayan ng droga sa Colombia. Ang mansyon ni Herrera ay hindi lamang isang tahanan kundi isang simbolo ng kanyang impluensya sa mundo ng droga. Sa kabila ng kanyang pagiging mababang profile, ang kanyang mansyon ay naging isang lugar ng karangyaan at kaligtasan na may mga high security features at mga secret passageways na karaniwang makikita sa mga taguan ng mga drug lord. Ngayon, ang mansyon na ito ay isa sa mga kilalang abandoned mansions na naglalarawan ng kasaysayan ng mga drug lord sa Latin America, na isang patunay ng marangyang pamumuhay at kapangyarihan na tinatamasa ng mga drug lord noong kanilang kasikatan, ngunit ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanilang pagbagsak at ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng droga sa rehiyon. Number 9. Manuel Noriega's Mansion. Ang mansyon ni Manuel Noriega na nooy diktador ng Panama at kilalang drug trafficker ay isang makapangyarihang simbolo ng kanyang yaman at impluensya na nakuha mula sa illegal na trading ng droga noong 1980s. Ito ay matatagpuan sa isang prominenteng lokasyon sa Panama City. Ang mansyon ay sumasalamin sa marangyang pamumuhay ni Noriega habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang leader ng bansa upang makinabang mula sa drug trafficking, partikular na sa kanyang ugnayan sa Medellin cartel ni Pablo Escobar. Ang mansion na may malalaking hardin, swimming pools at mga secret security facility ay naiwan nang siya ay mapatalsik sa kapangyarihan noong 1989 sa pamamagitan ng Operation Just Cause ng United States. Matapos siyang arestuhin at mahatulan sa mga kasong droga, naiwan ang kanyang mansion at naging isang abandoned mansion na naging simbolo ng kanyang pagbagsak. Sa kasalukuyan, ang mansyon ay naiwang nasira at nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno ng Panama. Bagamat ito'y minsang sentro ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay isa na lamang itong paalala ng katiwalian at ilegal na trading na nagmarka sa kanyang pamumuno. Number 10. Joaquin El Chapo Guzman Safe House. Ang safe house ni Joaquin El Chapo Guzman sa Culiacan, Sinaloa, ay naging sikat dahil sa kanyang dramatikong pagtakas mula sa mga awtoridad noong 2014. Ang bahay na ito na may 2 bedroom at tinatayang nagkakahalaga ng $184,000 ay merong secret tunnel na nag-uugnay sa isang storm drain na ginamit ni El Chapo upang makatakas mula sa mga Mexican Marines na sumugod sa kanyang bahay. Ang tunnel na ito ay nakatago sa ilalim ng bathtub na nagpapakita ng pagiging malikhain ni El Chapo sa kanyang mga pagtakas. Matapos ang kanyang pagkakaresto, ang bahay ay iniwan at naging abandonado na may mga bakas ng pinsala mula sa raid ng mga awtoridad. Noong 2021, ang gobyerno ng Mexico ay nagdesisyon na iparapol ang bahay kasama ang iba pang mga ari-arian na kinumpiska mula sa mga drug lords.
bilang bahagi ng isang programa upang ibalik ang mga nakumpiskang yaman sa mga mamamayan. Ang bahay ay hindi mukhang marangya mula sa labas, ngunit ito ay may mataas na pader at mga bar sa mga bintana na nagpapakita ng mga hakbang sa seguridad na ginawa ni El Chapo. Ang safe house na ito ay isang halimbawa ng kung paano ang mga dating tahanan ng mga kilalang drug lord ay bahagi na lamang ng kasaysayan. Number 11. Arturo Beltran Leivas Mansion. Si Arturo Beltran Leiva, na kilalang leader ng Beltran Leiva Cartel, ay nagmamay-ari ng isang marangyang mansion sa Cuernavaca, Mexico na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. Kilala si Beltran Leiva sa kanyang marangyang pamumuhay at ang kanyang mansion ay sumasalamin dito gamit ang mga mamahaling materyales tulad ng marble at large pillars. Samantala noong December 2009, ginamit ni Beltran Leiva ang mansion para sa isang engranding Christmas party. Ngunit natapos ito ng bigla dahil sa isang operasyon ng Mexican Navy na naglalayong dakpin siya. Matapos ang kanyang pagkamatay noong December 16, 2009, ang mansion ay iniwan at naging abandonado na naging isang paalala ng madilim na kasaysayan ng droga sa Mexico. Ang mansion ni Beltran Leiva ay hindi lamang isang tahanan kundi isang simbolo ng kanyang impluensya sa mundo ng droga. Sa kabila ng kanyang pagiging mababang profile, ang kanyang mansyon ay naging isang lugar ng karangyaan at kaligtasan na may mga high security features at mga secret passageways na karaniwang makikita sa mga taguan ng mga drug lord. Ngayon, ang mansion na ito ay isa sa mga kilalang abandoned mansions na naglalarawan ng kasaysayan ng mga drug lord sa Latin America, na isang patunay ng marangyang pamumuhay at kapangyarihan na tinatamasa ng mga drug lord noong kanilang kasikatan, ngunit ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanilang pagbagsak at ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng droga sa rehiyon. Number 12. Servando Latuta Gomez's Mansion. Si Servando Gomez, nakilala rin bilang The Teacher, ay isang kilalang Mexican drug lord at nooy leader ng Knights Templar Cartel. Ang kanyang mansion na matatagpuan sa estado ng Michoacan ay naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. Si Gomez ay dating guro bago siya naging isang drug lord at ang kanyang mansyon ay puno ng mga mamahaling kasangkapan at mga palatandaan ng kanyang marangyang pamumuhay. Matapos siyang maaresto noong 2015 sa Morelia, Michoacan, ang mansyon ay naiwan at naging bahagi ng mga ari-arian na nasamsam ng gobyerno ng Mexico. Ang mansion ay nagpapakita ng mga palatandaan ng wear and tear, ngunit nananatili itong isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng drug trafficking sa Mexico. Ang kwento ni Gomez mula sa pagiging isang guro hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang drug lords sa Mexico ay patuloy na nagbibigay ng interes at misteryo sa maraming tao. Ang kanyang mansyon ay isang paalala ng lawak ng impluensya ng mga drug lords at ang kanilang kakayahang magtayo ng mga marangyang tahanan na kalaunan ay nagiging mga abandoned mansions na puno ng kasaysayan at misteryo. Ang mansion na ito ay hindi lamang isang simbolo ng kanyang yaman, kundi pati na rin ng kanyang pagbagsak na nagpapakita ng mabilis na pagbabago ng kapalaran sa mundo ng droga. Number 13. Carlos Leder's Mansion. Ang mansyon ni Carlos Leder, na kilala rin bilang Posada Alemana, ay isang simbolo ng yaman at kapangyarihan ng Medellin Cartel noong kasikatan nito. Si Carlos Leder ay isa sa mga co-founder ng Medellin Cartel at kilala sa kanyang kakaibang personality at mga matitinding gawain. Ang mansion na ito ay matatagpuan sa Norman's Cay, sa isang maliit na isla sa Bahamas na ginamit ni Leder bilang pangunahing base ng kanyang operasyon sa drug trafficking mula 1978 hanggang 1982. Sa Norman's Cay, si Leder ay nagpatayo ng isang airstrip na ginamit para sa paglipat ng cocaine patungong United States. Samantala, ang isla ay naging isang lugar ng kasiyahan at kalaswaan, kung saan ang mga bisita niya rito ay nagpapasok ng mga hubad na babae at walang tigil na party. Ang mansion ay naging sentro ng kanyang operasyon na protektado ng mga armadong gwardya at mga attack dogs. Noong 1987, si Leder ay naaresto sa Colombia at na-extradite sa United States, kung saan siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Dahil dito, ang kanyang ari-arian sa Norman's Cay ay kinumpiska at ngayon ay isang tourist destination na lamang. Samantala, ang mansyon ay nananatiling isang bakanting gusali na isang tahimik na paalala ng madilim na kasaysayan ng drug trafficking sa rehiyon. Number 14. Heriberto Lascanos Mansion.
Si Heriberto Lascano, na kilala rin bilang El Lasca at leader ng Los Zetas, ay nagmamay-ari ng isang marangyang mansion na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at brutalidad. Ang mansion na ito ay matatagpuan sa isang malawak na lupain at kilala sa kanyang mga high security features at mga secret passageways na karaniwang makikita sa mga taguan ng mga drug lord. Kilala si Lascano sa kanyang malupit na pamamaraan, kabilang ang pagpapakain sa kanyang mga biktima sa mga leon at tigre na kanyang inaalagaan sa kanyang ranch. Matapos siyang mapatay sa isang engkwentro laban sa Mexican Navy noong 2012, ang mansyon ay iniwan at naging abandonado na nagiging isang paalala ng madilim na kasaysayan ng droga sa Mexico. Ang mansyon ni Lascano ay hindi lamang isang tahanan kundi isang simbolo ng kanyang impluwensya sa mundo ng droga. Sa kabila ng kanyang pagiging mababang profile, ang kanyang mansyon ay naging isang lugar ng karangyaan at kaligtasan. Ngayon, ang mansyon na ito ay isa sa mga kilalang abandoned mansions na naglalarawan ng kasaysayan ng mga drug lord sa Latin America, isang patunay ng marangyang pamumuhay at kapangyarihan na tinatamasa ng mga drug lord noong kanilang kasikatan, ngunit ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanilang pagbagsak at ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng droga sa rehiyon. Number 15, Amado Carrillo Fuentes Mansion. Ang mansion ni Amado Carrillo Fuentes, na kilala bilang El Señor de los Cielos o Lord of the Skies, ay isa sa mga pinakakilala na abandoned mansions ng mga drug lords. Si Carrillo Fuentes, na isang makapangyarihang leader ng Juarez Cartel noong 1980s at 1990s, ay kilala sa paggamit ng kanyang fleet ng mga eroplano para magpuslit ng droga mula Colombia patungong United States na nagbigay sa kanya ng kanyang palayaw. Ang mansion ay matatagpuan sa isang affluent suburb ng Mexico City, partikular sa Jardines del Pedregal de San Angel neighborhood. Ang bahay ay may 9 na kwarto, bawat isa ay may sariling jacuzzi at may mga amenities tulad ng wine cellar, bar, indoor pool at isang malaking parking lot na kayang mag-accommodate ng 20 na sasakyan. Mayroon din itong playhouse para sa mga bata at isang area para sa mga security guards. Matapos mamatay si Carrillo Fuentes noong 1997 dahil sa isang botched plastic surgery, ang mansyon ay naiwan at kalaunan ay kinumpiska ng gobyerno ng Mexico. Gayunpaman noong 2020, ang mansion ay na-auction ng gobyerno ng Mexico at nabenta ng higit sa $2 million. Ang mga kita mula sa auction ay ginamit para sa Public Health Service ng Mexico at sa laban kontra COVID-19. Maraming kwento at alingaw-ngaw ang bumabalot sa mansyon na ito, kabilang na ang pagiging haunted nito at ang mga nakatagong kayamanan sa loob. Samantala, ang buhay ni Carrillo Fuentes ay naging inspirasyon para sa maraming pelikula, kanta at TV series, kabilang na ang Narcos Mexico. Gayunpaman noong 2022, ang mansyon ay muling isinama sa isang raffle ng gobyerno ng Mexico kung saan ang mga tao ay maaaring manalo ng mansyon sa halagang $10 lamang. Ang raffle na ito ay bahagi ng kampanya ng gobyerno na Give Back to the People What's Been Stolen, na naglalayong ibalik sa mga tao ang mga ari-arian na nakuha mula sa mga drug lords at korap na politiko.